The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Good morning, good morning, good morning. Ay, exactly 10 a.m. na po ng umaga ngayong Sabado, March 22, 2025. Good morning, good morning, good morning, Kuyang Ruel. Yes, good morning, partner Ricky. Uy, pati pala natin ng ating mga kapatid na Muslim. Aha. Ng Eid al-Fitr. Ito yung end of Ramadan ba? Tama, our Peace of Ramadan, no? Kasi pagtatapos ng kanilang ano. So darating na April 1. Ano mangyari sa April 1? Special holiday. Ayan, declare ng Tito Bongbong mo yan, ha? Special, it's a special ba? Non-working holiday. Regular holiday yan, Kuya Ruel. So, walang pasok. Kung may pasok man, doble. Di ba? Oo. Doble ang sahod. Ganun ba? Pasok tayo. Ayan ho, sa April 1, it's Tuesday ho yan, di ba? So, instead, kasi naglalaro yan ko yan, March 31 daw o April 1. So, pumatak talagang, kumbaga, may simbolo sila dyan, ang mga kapatid nating Muslim. So, kaya dinig, and na-check nila na April 1 dapat ideklara ang Idil Pitir. Oh. So, magiging sandwich ang 31. Bakit? Monday yun eh. Aha. Oo nga, alanganin eh. No? Alanganin. O, iba dyan malamang magbabakasyon na yan. Magpapay na kagad ng leave. 4 days. Oo. So, Sabado, Linggo, Monday, and Tuesday. Apat na araw. Oo, swerteng-swerte nila, ha? Mga gustong magbakasyon, magpunta ng mga beach, resort. Kung saan man. Tama eh, magsasummer. Tama, oo. Sabi nga ng Pag-asa, patapos na raw ang amihan. Di ba napapasin mo, medyo malamig eh, Kuya Ruel? Oo nga. Ngayon, patapos na raw yung mga taglamig. Papunta na raw tayo sa dry season. Pero alam mo, nung nag-aaral ako, lagi akong sa summer. Nagsasummer sa school. Summer classes ka pa. Ayan, so, ayan, pagka end of Ramadan, piyesta sila mga kapatid natin Muslim, dami, salo-salo sila, kainan, masaya, okay. Happy Idil Pitir ho yan sa mga kapatid natin Muslim. Okay, balik tayo. Ano ba ang poll question natin ngayon, Kuya Ruel, ha? Gising-gising. Ang poll question natin tinatanong nga natin kung may pag-asa ba na makabalik pa ang ating dating ex-president na si Rodrigo Roa Duterte. Si Digong, makakauwi pa ba? Makakabalik pa ba rito? Abangan natin yan. Bigyan nyo yung reaction, komento, ano mang pananaw. Ha? Dahil dito, walang fake news dito, binabasa natin lahat. Baka na ba walang fake news yan? May research na. At saka we are bound by
KBP rules. Oo, di ba? kami pa yung member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, so KBP. Okay, ang poll question na yan, natin sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, pumasa yan sa Philippine Standard. Hindi siya mahal, pero maganda ang quality ng Motoman. Yan. Okay. Okay, oy, thank you Motoman. Yan ang question namin ho. Sa tingin nyo ba makakabalik ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas? Baka oo naman kasi daming means. Aeroplano, vapor, di ba? Ang problema kung makakalabas. Pero may mga may mga sinasabi yung kanyang lawyer na British Israel, si Kipman, na as soon as possible daw makakauwi dahil illegal arrest daw ang nangyari sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abay, tingnan natin yan kung makakauwi. Pero ang sabi naman, kontra naman to sa sinasabi ng kanyang anak. Di ba? Sabi ni BP Sara, Roel. Hindi na babalik. Hindi fake news yun. Sa kanya yan. Sa kanya nagsabi mo yan, ha? Ang reaksyon niya, hindi na makakabalik daw. Kaya dahil sabi doon sa isang analysis ng isang mga abogado, mga aabutin daw ng 8 to 10 years ang pagdiditis sa dating Pangulo. Kung 8 to 10 years, ilang taon na ba si Kuya Ruel? Si plus na alam ko pero hindi, magbe-birthday pa lang siya sa March 28 daw. Sa March 80 na siya noon. Oo. So kung bibilahin kung 8 to 10 years, so lalabas siya 90 na. Ang tanong kung alive pa ba? Hindi, malakas pa si malakas. Ba't sabi may sakit ng araw, sabi. Nung nasa Hong Kong, malakas siya nung sinasabi niya. Pag-uwi, hindi na malakas. Hindi kasi ganda naman talaga pag inuhuli, humihina. Nagkakaroon ng sakit di ba? Hindi, pero sa tingin ko naman abot siya 100 plus, malakas siya eh. Ganun ba? At saka nakikita sa tenga. Pag malaking tenga mo gano'n, ibig sabihin long life. Diba? Parang si yung mga dating Pangulong Fidel Ramos, malaki rin tenga. Pero si Mao Zedong, di ba? Pero hindi naman umabot ng dating Senate President Juan Ponce Enrile, malaki tenga ba? Oo, tsaka si yung Presidential Legal Counsel. Sino? Si yung dati natin kasama si Secretary Panelo? Hindi, Enrile. Enrile. Kaya nga, binabanggit ko si President Enrile. 102 na, 102 na, Pero magandang umaga daw, sabi ni Heidi, good morning everyone, kay Siley Manarang, kay Angelo Reddaha. Thank you, Mr. Angelo Reddaha. Yeah. Padala lang kayo ng mga pagbati na yun. May mga birthday dyan, mga okasyon. Babasahin natin yun dahil dito naman open na open tayo sa aming programang Double R sa Radyo Bandito. Ano man yan, basta hindi fake news. Dahil hindi tayo purveyor na tagapagpakalat ng fake news rito. Lahat, bine-verify yun. Kasi ang pinakamahirap, sinasabi nga natin, inulit-ulit natin, pinakamahirap na kalaban natin dito, yung fake news. Dahil malaking yun. Malaking kasiraan ng integridad, kredibilidad, at pwedeng makompromise ng national security. Ng ating bansa. Kaya hindi biro-biro yung magpakalat ka. Nasabihin yung kunyari, yung nga nang sabihin yung mga ibang bulaang propeta nga lilindol ng malakas o magbubuno ng mundo pinibigay lahat ng ari-arian na doon sa nagsabi na yun hindi naman yung iba di ba may end of the world na diba? Kaya only God knows hindi tayo diba? Tama Wait, thank you pala kay Gilbert Tan, kay Help Kaomboy, kay Narim Amari. They are watching. Okay, good morning sa inyo dyan sa mga taga Isabela, taga Pangasinan. Ayan, kami pa yung napapanood nyo rin sa Facebook saka sa YouTube. Type nyo ng DC. Ano? Taga Baguio tsaka Benguet. Taga Baguio Benguet. Basta i-type nyo ng DZR 810 DCRJ 810 AM. Yan. That's aming Sky Cable Channel 224 live na sa lahat ng mga digital boxes Okay, basahin na natin ng mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo, Kuya Roel. Sinasabi na nga ba, 51% ng mga Pinoy
pabor sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. 25% lang naman ang hindi sang-ayon base sa isang survey ng SWS. Samantalang BP Sara Duterte umaming hindi na makakauwi pa sa Pilipinas ang kanyang ama. Hiniling na mag-move on na lang sa pangyayari. Bilis niya mag-move on, ha? Ito naman, naniniwala naman ang lead defense counsel ng dating Pangulong Duterte na si Nicolas Kaufman. Nagsabing illegal na naresto ito at dapat pauwi na sa bansa. Ayun ang sabi niya. Pero Malacanang giniit na lehitimo at may warrant of arrest na inisyu ang ICC laban kay Duterte. Ito pa, kung may bring PRD home, meron din bring Harry Roque home. Attorney Harry Roque, hindi pagpipilitan na maging counsel ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Panawagang pauwi na sa bansa. Si Roque lumalakas, pero si Roque nag-apply na po ng political asylum, pero mukhang hindi pa nagagarantiya ng Netherlands. Baka political asylum, may explain mo nga yung political asylum. Pag asylum parang nangyari kay Kuya Roy, kung mayroong political prosecution sa kanya sa isang bansa, pwede siyang humingi ng tulong sa ibang bansa na nag-aalok ng asylum. Yung manatili ka muna ron hanggang hindi naalis sa yung banta sa iyo. So, magkaiba naman yung kay Tebes, Yung kay Tebes, magkaiba naman yung kay... so, pagka meron kang mga talagang warrant of arrest, hindi ka hindi. Hindi warrant ko yung Ruel, Pero dito, yung talagang politically motivated, prosecuted ka, mingi ka ng saklolo sa isang bansa na magkakandong sa'yo. Hindi porket political issue, hindi yung pagka may criminal issue, hindi kasama yun. Parang kay namayapang founder ng CPP na si Jose Maria Sison na matagal na nag-political asylum dun sa sa Netherlands. So, siya ngayon doon din siya hihingi pala. National Security Advisor Secretary Eduardo Año umaming kaibigan ang pamilya Duterte, pero ayon kay Sekretary, loyal naman siya o tapat sa bansa at hindi lang sa isang personalidad lamang. Tama na kung kaibigan kita pero mas may loyal to the country. I'm not being loyal to a person but I'm being loyal to my country. Yun, Yeah. Sabi nga nila. Ayun ang dapat. Di ba sinasabi nun? Si Quezon yung Kuya Roy. My loyal to the party's ends. While my loyalty to my country begins. Yan. Malacanang kumambibig sa sinasabing tinanggihan ng asylum request niya Duterte sa China, kapwa napahuwi sa Pilipinas. Yun daw ang totoong kwento nun, no? Kasi biglaan ang pagpunta. Walang announcement na pupunta ng Hong Kong. Biglaan na nang pumunta ng Hong Kong. Ba't magpapaalam kung gusto ko pumunta kahit saan? Pero, yun nga, yung pala, humingi ng asylum, tinanggihan siya ng best friend niya. Ba't kaya? Ayaw maipit, Kuya Roy, ni Xi Jinping. Sa isyong yan. Baka madiin lalo siya. DOTR, hiniling sa NLEX Corporation, isang private corporation na papatakbo ng NLEX, na i-waive o wag mo nang maningil ng toll sa mga nakakaranas ng matinding trapiko sa expressway, partikular sa Balintawak hanggang Marilao exit. Tama yun no? Tama yun kasi bakit ka pa nagbayad? Para maging express ng pagpunta mo. Kung mabagal, hindi na express yun. So dapat, kaya expressway, mabilis. Kaya nagpapabayad ka para... convenient yun, mabilis ang takbo. Parang sa ibang di ba? Sa ibang... government offices. Dito, regular. Dito, express. Pero ito, kaya nga nagkaroon. Kasi nga, yung nakarang Kuya Red, Biyernes yata to, Webes, may tumama yung truck do sa grid ng tulay ng Marilao. No?
4.26 4.26 ang niya, ang ang distance. bilang from espalto pala ilalim. Siyempre, nabawasan yung sukat. Nung kaya dumaan yung truck, nasagi niya yung 2 truck pala nakasagi doon sa tulay. Yung sa container, nakita ko sumapit din So, dapat, di ba? Pero bakit hinayaan? O kaya, nagkamali ng tansya doon yung sa pag-espalto. Kasi tataas ka talaga pag in-espalto mo yun. Pag nag-asfalto ka, parang bubukol yun Oo. Sino bang engineer doon? Samantalang DOTR Secretary Vince Hizon hiniling sa grupong Manibela na huwag munang ituloy ang 3-day o 3 araw na tigil pasada sa Lunes, Marso 24. LTFRB umapila rin. Vince Dizon pala. Vince Dizon yan. Hindi Hizon. Yung Vince Dizon, basketballista yun. Si Vince Dizon. Kapareho no? Tama to. Ito magaling din talaga to si Secretary Vince Dizon ng Kuya Ruel. No? Talagang nakikinig din siya sa mga sektor na hindi lang yung pansarili lang niya, no? Na lahat ng stakeholders nakikinggan niya, yung mga apektadong... May tinatawag dyan Anong tawag dyan, Kuya? Maboboting usapan. So, okay din tong ni ginagawa ni Vince Dizon, naman. Lalo na yung hilingin mo nga patigil yun, yung koleksyon, laking lugi rin ng corporation. Hindi, from lang naman, from Balintawak to Marilao. Magkano ba ang singid doon sa tingin mo? Sabi nila, hindi sila na-increase Pero sa sobrang ilang beses nag-increase, nakalimutan ko na. 70 parang 78 ata malaki rin yun, Samantalang Comelec umapila sa mga bookstore dahil umano sa paggamit ng sobre ngayong halala na naugnay umano sa boat buying. Ano bang sobre na yun, Kuya Ruel? Sobre na merong images ng pera? Images ng mga pera, di ba? Or kaya baka may angpaw. Image ng pera, 500. Tapos ang laman, 100 lang. Yun, nakakabudol yun. Oo, nakakabudol. Pero pa pala budol, akala ko may fake news. Ito pala may fake news. Meron palang sobre ng gano'n na inaano. Yes, so, partikular na tinutukoy nito yung National Bookstore, no? Na may sobreng pera siya, no? Tapos lalagyan mo rin ng pera yun, di ba? Siyempre. So, naugnay rin sa boat buying dahil nagagamit din. Yes. Okay. Samantalang mga DDS vloggers, tiklop sa mga kongresista sa pagdinig sa Kamara patungkol sa pagpapakalat ng fake news. Isang vlogger umaming tanga sa social media. Tanga siya. Meron ba? Asan ba yung mga vloggers natin? Ayun, ang dami nila. Napanood ko yun. Si Atty. Trixie, lahat pa, si MG Kimbo ba yun? Si lahat ng mga tagapagpakalat ng pages lumutang na. Natakot no? Natakot. Iba dyan, umami na. Nag-apology na. Pero dadami suspended. Naku, Diyos mio. Dami nakatakot din yung talaga yung fake news. Oo, kasi Kuya Ren, masisira ang integridad, kredibilidad mo. At pwede makompromise sa national security. Diba? You're destroying somebody na, di ba? Na hindi totoo. Parang katulad din ng pagsusulat dyan sa newspaper o sa iba pa, libelous. Ito, mas matindi itong library kasi isang click mo lang makikita mo na mabuti yung mga dyaryo, bibili ka pa di ba? Oo. Ito, click ka, pindot lang, wala kang magawa. Pindot lang, kahit siya, kahit bata, makano. Ito, mag-exert ka pa ng effort para maghanap saan yung dyaryo. Pagkatapos nahanap mo na, magbabayad ka pa. Ito, hindi. Click lang, makita mo, basta may internet. Ang laking na ito, lalo sa mga lugar na hindi naman natin ba, na walang masyadong access talaga. Pag nakita na nyo, niniwala ka agad. Pero dapat may criminal liability kasi nabasa ko, di ba? Yung si Tito Bongbong nag-declare ng war sa China. Sabi diba? Isipin mo pagka naniwala ang tao, biro mo, yung investor mo, wala. So, hindi mo iniisip na ang laking sa affect sa sa economy natin, di ba? Lalo na sa mga investor. Isa ka rin tatamaan Siyempre, yung mga investor papasok, lahat matatakot. Tama. Kaya nga, sino yung mga inibitahan na yan, banggitin nga natin yan. Like si Crisette Loretta Chu. Isa palang lifestyle section editor ng Manila Bulletin. At vloggers na si MJ Kimbao Reyes. Ito nakikita ko sa newsfeed to tagapagpakala. Si Atty. Trixie Cruz binanggit din. At si Mark Lopez binanggit na rin.
Ang hindi pa lumutang si Loren Badoy at saka si Jeffrey Celis. Pinatawag po ito na hindi ng Quadcom ang nagpatawag sa kanya. Ang nagpatawag sa kanya is yung yung Roel. Ang galing din itong ang nagpatawag sa kanya is yung Tri-Committee. So 3 committee siya. Tatlong committee yan. Tri-Committee na binubuo ng Public Order, Committee on Public Order and Safety, Committee on Information and Communication, Technology, and Public Information. So yung tatuhin, hindi yung Quadcom. So Tri-Committee yung nagpatawag sa kanila. At dito nga, umiyak pa yung isang At inamin na tangiay siya. Dahil sa pagpo-post niya, ayaw niyang ayaw niyang makontempt at makulong sa camera. So inamin na, kasi siya yung nagsabi na fake news lang daw yung mga AGK, hindi totoo yun. Nasampa na nga ng kaso yung mga Panginoon niya. Di ba? Dahil sa AGK, extrajudicial killing, sasabihin mo fake news. Isa naman, nagsabi na marami raw. Marami na nag-resign, nagbitiw. Wala namang pakitang pruweba. Di ba? Na marami nag-resign. Wala nga lumapit sa akin ng sabing So, dito, tama ka sabi mo, Kuya Roy, kanina yung pinag-usapan natin Ngayon, magiging responsible na ba kaya sila sa tingin mo? Siyempre, siguro naman tinanggap nila yung pagkakamali at baguhin nila. Diba? Ganun ba? So may accountability na sila. Dapat. Abangan natin yun. Ito nga, social media personality at vlogger na si Mark Lopez na inakusahang purveyor daw ng fake news ni PCG Commodore J. Tariela. Nagkakaroon-kompronta sila dito ngayon. Ito, Rookie Cup. Na nagtapang-tapang sa social media na si Patrolman Francis Steve Fontilla isinaselalim na sa summary dismissal ng NAPOLCOM. Mahirap sa natin, matapang sa social media. Umuurong-uro. Iiyak-iyak ngayon. Diba sabi niya, malaro siyang pakialam kahit si PNP chief pa. Kung titirahin na sa organisasyon ka, diba? Ng isang... You should abide by the rules of the organization. Kung umalis ka ron, tsaka ka magputak-putak, diba? Ito, ang tapang-tapang ngayon nung kinakaso. Rookie cup lang to, patrolman lang to. Yung pala ang status pala ito, awol. Kaya pala lakas ng loob. Ngayon, totally madidismiss ka na. Ngayon, umiyak ba? Humingi na apology ba? But the damage has been done. English yan, hari. Sa ibang balita, apelan ng gobyerno sa extradition treaty laban sa puganting si dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez, binasura ng East Timor Court of Appeals. Biro mo, binasura. Ang tagal na niyang nandun Kuya Roel, nahuli na, ba't hindi may balik? Lumalabas daw, meron daw, allegedly Chismis ba yan? Fake news na disinformation? Allegedly naman Pero, allegedly? Okay. Sabi nga doon. Kasi itong East Timor, sinasabi rin allegedly na na yung bansa na yan may pagkakurap. Ganun. So, kayang i-corrupt din yung mga ibang opisyalis. Ang ginawa daw dyan, rin, magaling daw to si Tevez. Dahil yung mga, sabi dun sa sabi nung wife nung ni Digamo, ni Roel Digamo, napatay. Yung mga sugal daw, wala na raw doon sa Negros. Nilagay na doon sa East Timor. Kasosyo na raw isang opisyal doon. So, galing Ginawa niyang negosyo yung sugal doon sa East Timor, doon niya dinala. So, kasosyo, kung may kita na, siyempre, lahat ng balakid para, lalo na kung sa pakot mo, isang opisyal ng kung East Timor economy ko government. dahil sa iyo, dito ka muna. Lagyan ka namin. Huling sultada ng amihan patapos na. Hudyat ng mainit at dry season na mararanasan na daw ayon sa Pag-asa. Ayun, mga nakaraan makulimlim pero ngayon nakita mo natin ang sikat ng araw malakas na malakas. So, pero wala pang deklarasyon ng summer yan, Kuya Roel, ang Pag-asa. Pasalamatan pa na natin itong si Juan Miguel Gamosia, si Judith C. Yan, nanonood daw sila. At siyempre kay Amira Lopez. Ito layo watching from Isabela. Isabela. Okay. Good morning yan sa mga taga Isabela. Okay, ang balitang pong yan. Siyempre, atid sa inyo ng... Nag-formula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium
At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. King's Herbal Supreme Capsule at Liquid. Kung nasawa na kayo sa capsule, di mag-liquid kayo. Di ba? Pero mas nauna liquid eh. Oo. Yan ang pioneer. Ayan, pioneer ng liquid. 750. Actually, kilala yan ng buong Pilipinas. Okay. Available yan sa Shopee at Lazada at siyempre, Sampa, sa R-Cubes. Ayan dahil yan certified ng FDA, may license to operate. Tama ba, Kuya Ren? Oo, at saka marami na rin siyang natulungan. Kaya nga sabi nila, walang gamot sa kamatayan. Pero may lunas sa karamdaman. Ayun. Paano yung may lunas ba sa walang pera, Kuya Ren? Ang tawag dyan bursalitis. Wala tayo. Walang lunas doon. May lunas ba doon? Wala. May lunas. May lunas. Huwag ka magbulisa. Walang lunas Oy, teka muna, banggitin natin. Nakakaya naman sa sangkater mga nag-komento rito. Oy, siyempre, batiin mo natin ngayong Ruel si Ma'am saan ba rito? Nakita ko na kanina nawala. Siyempre, kung sino mababatiin mo? Ako ako muna. Okay. Siyempre, babati ako ng happy birthday kay Papa Lorenzo Retaga. Pagbati galing sa inyong magandang daughter na si Camille Retaga. Pag Camille ata maganda Camille ba? Totoo kaya yan? Siyempre, happy birthday rin kay Noel Fabian ng MTV. At kay Miss Chari Torion. At siyempre sa aking kaibigan, advance sa Wednesday, magbe-birthday si Rene Fran. Rene Fran, happy birthday po At sa lahat mga nagbe-birthday ngayong araw na to, March 22, 2025, ilang araw na lang, April na kagad. Ang bilis ng takbo ng taon 3 buwan na kagad ang kakalipas. Ayon kay sa ating tanong na sa inyong pananaw, makakauwi pa ba sa Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sabi ni Darwin Rojero, hindi na yan makakauwi kasi makukulong yan kapag nahatulan. Pero pag hindi nahatulan, uwi yun. Thank you kay Labi, Akira, kay Marlon, kay Jason, at iba pa, Nemesha. Kay Nemesha, baka hindi na yan makauwi kasi hatulan niya at baka makulong siya for 30 years. Kung 30 years, kung hatulan siya ng 80 anyos, di 110. Bakulang pa, may utang pa siya. Bakit? Kung di siya umabot ng 110 sabi sa atin, di ba, binigyan tayo ng Diyos na 120 years ang sabi ba? Ang buhay natin. Kaya lang naging bungababayan dahil sa lifestyle, dahil sa bisyo. Yan, pero scientifically, sinasabi hanggang ang lifespan lang daw, hanggang 60 lang. Diba? Yan ba? Kaya nga may senior, 60. Diba? Ang niya. Ayon kay kay Kuya Big Boy good morning Kuya Big Boy Quintans. Sana po makauwi, pero sabi ni BP Sara Duterte, hopeless at hindi na siya makakauwi. Sana ba kukuha ng pulis at NBA clearance sa The Hague, Netherlands? Ayaw mo nun Kuya Big Boy, doon ka kukuha sa The Hague, Netherlands. Napakagandang bansa yan. Sa Europe. Gusto ko pumunta Netherlands. Ako, gusto ko rin dyan. Hindi, napakaganda raw dyan. Tsaka walang krimen nga dyan Walang mahirap nga walang mahirap. Ang galing, maganda kong serbiso dyan. Ayaw mo na, libre pa Kuya Big Boy, doon ka kukuha sa The Hague. 24 hours ang nurse mo pag dito sa Pilipinas. Doon, wala kang mabayaran pero 24 hours din na nurse. Sa ating tanong, si Gabriel Umapo, sa palagi ko hindi na yung makakuwi. Kahit ano pang protesta gawin nila. Kahit nyaw na ko dyan, hindi na rin makakawian yung poon. Ayon kay Maria Angelica Angeles, ito gandang galit, mabubulok na yan sa kulungan. Sana isama na din si Bato at Bongo. Ito pinabasa lang namin Pero maganda naman sa mga comment. Okay lang magsalita ng medyo, huwag lang naman may mura, merong may curse, di ba? Walang ganoon. Dapat, ayon naman kay Gwency, dapat yung pinahuli sa ICC mga pulis na pumatay sa mga biktima ng tukhang at hindi raw si Digong.
Parang may ano rin to All he did was to do this job as president to make it the country free from bad addicts. Kaya lang, hindi naman susunod din yung mga polis dahil ang commander-in-chief nila si Digong, di ba? Parang pinalakas mo loob mo, gano'n? Pinalakas ang loob mo. So, ikaw gumawa. So, may mastermind Hindi yung mga polis na talagang, may liability pero hindi ko kilos yun nang walang utos. Di ba paano yun? Di ba yun? Totoo ba yun? Di ba parang may nakita ako, sabi ni dating presidente Duterte na, pilitin yung lumaban para patayin nyo kagad, barilin. Di ba? Parang gano'n. Parang fake news yun. Hindi, totoo yun. Sinabi naman niya na nila na i-provoke nila na lumaban. Para may katwiran sila na para patayin yung tao. Oo. At siyempre, pag lumabang ka, yung hindi nga lumalaban, tinitira. Di ba? Sinabi ng agaw ng baril. Pero hindi naman. Kasi matindi ang agaw ng baril. Bakit? Yung iba nang agaw ng mga relo, cellphone, kasi binebenta. Ito kaya mabenta. Kaya ang kahit na nila, tigok sila. Okay. Nako, it's 10:29. Ang oras hatid sa inyo ng Sopitech. Applies quality beyond limitation. Palakas na palakas ang Sopitech. Ngayong tag-init, kailangan ngayon ng mga pampalamig, ang electric fan. Yan. May 3 blades, may 5 blades. Di ba? Kung gusto yung mas malakas pa dyan, meron ba silang pang yung industrial fan, Kuya Ruel? Wala pa. Ayan, suggest na natin. Libre suggestion. Di ba? Industrial fan, malakas yun di ba? Pero meron na silang malapit na i-launch na portable aircon. Kailangan natin maramdaman yan Sopitech Appliances Bibigyan daw tayong tig-isa for testing. Testing. Tsaka talagang, siyempre, paano mo malalaman na malamig kapag hindi natin ma-experience, di ba? So, papadalan daw tayong tig-isa. Ayan, totoo kaya yan. Sopitech Appliances. Thank you kay Boss Kenneth. Boss Kenneth ba? Thank you, Boss Kenneth. Sopitech Appliances. Okay, sa aming pababalik, marami pa tayong tatalakayin. At ano ba ang update sa Manila, Kuya Red? Mamaya. Talakayin natin. Yan, wag ko kayong alis Sandali lang. Magbabalik kami. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. It's 10:32 na po ng umaga ang oras at isa ng BTS Blue Top Search ni Eggy Ben, 100% cotton. Mabibili niyan sa Baclaran, Divisoria at sa iba pang mga leading
stores nationwide. Okay, thank you BTS. Ano ba yung good morning muna sa barangay chairman ng pinakamasipag ng barangay chairman sa Maynila, si Cap Bert Bunda ng barangay 659-8, si kay Kagawad Monden Alberto. Good morning sa iyo at sa inyong pamilya at sa mga lahat na nakikinig sa amin dyan sa barangay 659-A at kay Kuya Neil Tupas. Yan, nakikinig. Maraming salamat sa pakikinig po sa inyo lahat. At siyempre, sa oras na 10:33, binabanggit natin yung mga fake news. Ito yung latest lang na hinuli Kuya Ruel sa Cebu ng NBI, isang 39 anyos na vlogger na yan sa Oslob, Cebu. Yung pag-alter ng isang statement ni Tito Bongbong mo. Gano'n ano sinabi? Sinasabi na na about dun sa droga. Hindi natin pero sinasabi about sa droga. Inalter niya, parang inaano niya yung gumamit ng AI. Niya. Diagdag niya yung statement doon. So, ngayon, nung nahuli, babae ito Iyak-iyak ngayon. At sabi, humingi na ng sorry. Pero, ito na nga yung sabi ni na NBA Director Jaime Santiago. Jaime Santiago, nasisimulan niya yung pag sa mga fake news peddler, dahil ito pala may kaakibat na 6 hanggang 6 na taong pagkakulong, Kuya Ruel, at hindi lalagpas ng multa niya ay 200,000. So 6 months to 6 years? Oo, mabigit yun. Actually, ang 6 months to 1 day. May 1 day, kaya aabot ka na pwede maging 6 years. Okay. Ganun ang ganun ba yun? So, ayan ang babala. Pero sabi nga, hindi ba ito nakakaano sa freedom of the speech, expression, Kuya Ruel, na pipigilan mo yung pagbibigay ng pahayag. Di ba sabi mo nga, dati may sinabi ka, isang professor nagsabi, di ba? Pwede mo iway o iakit mga kahit ano yung kamay mo. As long as di ka, parang naninigarilyo ka, pwede ka manigarilyo. Pero huwag mo ibuga doon sa tao. Di ba? Kasi karapatan din niya yun, di ba? Hindi mo tamaan. Karapatan din niya yung walang absolute walang freedom of speech. So, walang absolute freedom mo talaga. So, dito lumalabas na kaka-crackdown na raw ng NBI yung mga papakalat talaga ng fake news. Kasi nga talaga namang napaka malaking problema ng bansa to. Ang dami naniniwala. Mag-trigger to ng pwedeng kaya nga yung police na nagsasabi, kinakasuhan siya ng inciting to sedition. Nag-i-incite ka ng lumaban sa gobyerno. Kaya nga. Police ka pa naman. Kaya nga. Diba? Di mag-voice cut ko na lang. diba? Voice cut ko na lang. Okay, Kuya Roel, ano ba ang update dyan sa Maynila? Sabi, maganda raw ang ginagawa ng Mayora dyan. Oo. Alam mo, simula ng umupo. Umupo umupo sa pagka mayor. 22. Ano nangyari? 5,900 families na ang natulungan ng mga naulila. Yung mga namatayan. Meron 3,000. Hindi gaano kalaki yung 3,000. Pero kahit pa paano meron. Di ba? Yung iba nga nakiramay lang, nag-high lang. At least ito, merong monetary support o finance aid, di ba? Tapos gumawa rin siya ng kasi dati, pag may sakit ka, pupunta ka ng doktor. Di ba? Pagka pupunta ka ng doktor, private. Binaset check up. Mahal na yun. May bayad ka na yun. Di ba? So, gumawa sila ng parang isang program. Program na pwede kang punta ka muna sa mga health centers para check-in ka. At least kung may findings, tsaka kang pumunta sa talagang hospital. Sa mga gustong pumunta, kung public o private. So at least from nakatipid ka na noon. Nakatipid ka. Kay doktor na konsulta na kapaka lang. Di ba? Kung pumunta ka sa health center, kasi yung mga health center ngayon na Manila, kung yung real, parang sophisticado na. May x-ray na rin sila. Di ba? May tinayo sila. Kasama yung isang congressman ba yun? Di ba? Na sa District 2. Nagtayo sila ng hospital, di ba? So, yun pala mga despite na may mga utang, May utang, May mga financial aid pa. 17.9 billion. At nagbabayad monthly ng 100 million. Saan ka pa?
Ganun ba yun? Ito medyo may nag-text sa akin eh. Sabi. Pasuyo daw. Paki-greet in English. Sino ba yan? Sabi nila, anybody that is poor in English is handsome. So, I just want to greet Adel Orabi and Emad Alaswad of Lord International Egypt. Greetings coming from June Payongayong and John Perez of Lord Pica Corporation. Okay, good morning kay Mina Rose at kay Mercedita, kay Rosendo. Good morning sa inyong lahat dyan. Ganun ba ang pagbati ng ano ba yung mga Israeli ba yan? Kaya Ruel, binabanggit mo. Siguro hindi, Egyptian sila. Pinsan ko, nasa Egypt yan. Nakapangasawa ng Egyptian din ang galing ng doon, klima. Mainit, maaraw. Maganda rin pala sa Egypt. Tsaka nandun yung mahiwagang pyramid no? Hanggang ngayon, hindi may palawanag kung paano naitayo yun di ba? Kasi maski na sabi nga nila, pinaka-sophisticated na equipment, hindi daw kayang pantayan. Yung pyramid, pag, di ba mga pero lang nililibing doon? Mga pharaoh. Tapos, nape-preserve no? Nang walang imbalsa mo. Sabi ni Josa Moro, good morning po sa Rick and Ruel, and kay Hil Ablasa, hindi na-enjoy sa kulungan, muni-muni siya. Naman. Thank you pala kay Frederick Franco from watching. Thank you. Oy, kay Mark Torres, ang sabi niya sa ating tanong na sa tingin niyo ba makakauwi pa ba sa inyong pananaw, makakauwi pa ba si Pangulong Rodrigo Duterte sa ating Pilipinas Ang sabi ni Mark Torres, hindi na yan. Sinabi rin ni Sara na it's time to move on. Hindi na rin makakabalik talaga. Ayaw nila pabalikin Kay San Gabriel watching, at siyempre sa gwapong lawyer na si Attorney Pat Monte. Blessed Saturday daw. Blessed. Lagi tayo. Ayon naman kay Alimbeka. Kamusta dyan mga taga Blooming Treat, Alimbeka? Makakauwi pa rin siya. Makakauwi pa rin pala si paniwala ni Alimbeka. Kamusta dyan mga taga Blooming Treat, mga vendors dyan. Si Saili, sabi niya, yes, despite all, he still has the rights. The rights. Paano pag wala ka ng right? Left na lang. Okay, si Grace Gumapo, hindi na yan makakauwi kasi patas ang batas sa ICC. Naman, hindi yung pwedeng doon, drama-drama ron Diba? Sa ICC, International Criminal Court yan, bawal ang mga drama-drama dyan. Hindi pwedeng mga palabok-labok at hindi pwedeng pabiro-biro mo dyan. Pasok na pasok ka sa oblo niya pag nangyari dyan. Ito pa kay sa ating suki na ating kaibigan, si Joseph Enriquez, hindi na dapat niyang patunayan na EJK ang mga bintang laban sa kanya. Na hindi EJK o extrajudicial killings. Okay. Nasa korte na. Nasa jurisdiction na ng korte. Patunayan mo na lang na wala kang sala. Pero sa September 23 pa. Ang tagal habang naghintay siya, pwede kasi magpakulay ng buhok. Ayun, papakulayan natin si Pangulong Duterte. Pagpadala ka doon ng TOB sa Netherlands. The overall vanity for color hair ng TOB. Padala ka, Kuya Roy, doon sa Netherlands. Baka pwede. Mr. President, bago ka umarap sa September 23, pakulay ka muna ng TOB hair. Kung namuti, di at least may black. Si Janet C, 100% sure na makakauwi siya kasi mananalo siya sa kaso. Malaki optimistic si Janet C, Kuya Ruel, na makakauwi 100% sure daw. Makapagpustahan kaya tayo kay Janet C. 5 manalo 10. Yung piso niya tamang 100. Sabi ni Rogelio Gumapo, bawal buzzer dyan sa ICC, patas laban. Kay Anyong, good morning po, at kay Rogelio Gumapo, bawal artist din sa ICC. Bawal niya. Pinakamagandang nakitang komento diyan dito. Pinakamahaba pa to kay Irene C. Ano? Yes. Hi, good morning, Irene C. Sabi mo, di ba, kung anong tanong niya, sagot. Yes or no lang. Yes. Wala naman tayo sinabi yes or no,
Si Lakers Channel makauwi po siya. Sabi niya, talaga lang balanse naman tayo si Evelyn De Rupes, yes, makakauwi. Wag na lang sanang makapagtigasan pa para walang tuligsahan. Ang dami rin nilang marami rin pumapabor na makakauwi. Gaya ng sinabi ni Clifford, Tabihe, makakauwi yan. Marami sila. Si Joan, makakauwi po siya. Makakauwi raw. Sabi nila. At si Musero, sana makauwi. Bakit ba yung bad side ng mga panukala niya nakikita nyo? How about the good ones? Mas marami po kasi yung bad ones kaysa sa good ones, kaya yun lumulutang na binabanggit po natin. Diba? Ganun na lang. Sabi nga ng isang nating kaibigan, in a way, may point din. Kuya, sabi nga, marami kang ginawa, diba? Pero sa isang pagkakamali mo lang, makakalimutan lahat ng maganda mong ginawa. Yung pangit mong nagawa, ayun ang maalala nila. Ganun ba? Oo. So parang yung marami kang pinagbigyan, pinautang, tapos 10 beses mo pinautang. Sabi nga nila pagka gusto mo magalit sa'yo, pautangin mo. Tapos after ilang beses, i-deny mo na. Magagalit na sa'yo. Yun nga. Sa lahat nga, may punto rin, di ba? Kahit na maging mabait ka sa lahat. Nagkamali ka ng isa, burado na lahat yun. Yung pangit na yung mamumutawi sa inyo. Di ba? Okay. Sa oras na 10:44, bukas na ba ang Kuya Ruel, ang Creative Nails Salon? Malapit na, 15 minutes na magbubukas. 11 a.m. ba talaga sila nagbubukas? 11 Ba't hindi sila pwede magbukas ang 8 a.m.? At tulog pa kasi yung papano So, siyempre 11 usually, pagkatapos mag-breakfast. Tuloy na sila ron. Sa Creative Nails Salon, yan sa 72C Scouts Alcaraz. Tawakin nyo sila sa 0927-395-3110. Ayan, para sa inyong appointment. Dahil marami mo talagang dyan. Anong bago ba dyan sa Creative Nails Salon? Meron na silang massage. Ano pa? Foot massage. Body massage. Yan. Meron na rin sila ron Kumusta si Delia Pines? Sabi, makakauwi siyempre. Kung hindi, yan. Sabi ni Rogelio Gumapo, yung enhancement kuno sa Boracay way yun para paalisin ang local market, tapos ipinalit ni Duterte mga Chinese. Dami nawala ng kabuhayan ng mga Pinoy. So si Rogelio Gumapo, taga Boracay, natanggalan ng sinasabi niya, yung isyong may nangyaring Ukrainian ba yun? Slovian. Pinasara yun diba? Tapos papagandahin daw, ganun. Tapos kala ko yung may nangyaring aksidente kasi ron na namatay yung isang may murder na nangyari sa Slovenian ba yun? Na babae. Pero ito kasi, diba, pinasara na, tapos pinalit daw mga Chinese din. Kasi, di ba, meron siyang foreign economy advisor, di ba? Siyempre, kapwa rin nun ang padadali niya ron. Tama. Okay, muli, pinapalahan natin, mag-ingat tayo sa mga pagkalat ng mga fake news. Doon lang kayo tumuon sa mga legit, sa mga mainstream media. Huwag tayong bumasa sa mga although may mga matitinong vloggers, pero tayo bumasa dahil wala sila accountability. Walang accountability, walang fact check doon Walang editor. Hindi, pero alam mo, actually hindi mo kailangan mag-fact check Bakit? Kasi kung sasabihin ko ano na pa iraling? Common sense. Kasi kung alam mo naman makakasira sa tao, mas hindi totoo, di ba? Alam mo naman what is right and wrong. Di ba? Yung may pahabol si Rogelio Junior Gumapo, o yung Dolomite na tinanggal sa Manila Bay, galing yan sa bundok Alcoy, Cebu. Kinalbo yun. Patay. Hindi pa naman. Nandiyan pa yung Dolomite. Doon kinuha sa Cebu. So, kinalbo yun doon. Nilipat dito sa Manila. Okay. So, muli bilaan natin na dito lang kayo makinig sa mga mainstream media. Dahil sinasabi natin na na ang balita, like sa mga mainstream media, like sa mga malalaking network, may editor sila nache-check nila yun so nasasala nila bago nila ilabas yun. Hindi katulad ng mga vloggers, sila na editor, sila na reporter, sila na lahat. Post na lang. May nakita ko talagang paggalit mura ng mura. Di ba?
pwede mo naman ilabas ang hinaing na hindi mo na kailangan magsalita ng mga matatamis at maanghang na salita, di ba? Tama. Kasi tsaka marami hong nakikinig ng mga bata, Kuya Ruel. Lalo sa mga, kaya nga, ayan, tabayan rin nyo rin paggamit ng cellphone o gadget ng inyong mga anak. Kasi kakaiba, minsan talagang kung ano yung impluensya ng social media, nagagaya ng mga kabataan. At the same time, yung health ng bata. Di ba? Puro, may radiation daw kasi. May radiation. Tapos, di ba, yung iba, may nabalitaan nga akong medyo pumutok yung ugat sa mata. Bakit? Wala namang ginawa. Pagising, imbis na mag-exercise, kumain, nakakalimot kasi open kagad ng cellphone. Kaya nga, di ba, sabi nila yung pagkakamali ng isang magulang, pagbibigay ng cellphone sa anak, nung mga ilang taon pa lang, 2 to 3 years old, nabibigyan na. Kaya yung ugali... Hindi, sagbol pa nga lang mga 1 year old pa lang pinapanood na hindi na alam malaking epekto yun sa kalusugan ng bata, di ba? Okay, Kuya Ruel, sa iyong palagay, maaga pa tayo magkokomento nito dahil sa iyong palagay ba, makakauwi ba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas sa kabila ng mga anunsyo ng kanyang sarili mismong anak na hindi na rin makakauwi ang kanyang tatay. Kaya doon na lang yata siya. may kakaharapin pa siya impeachment. Makakauwi naman yan kung talagang na-prove naman na wala siyang kasalanan. Makakauwi yun. Diba? Sa tingin ko naman, hindi naman maliligaw pa uwi si Dedyok. Makakauwi. Kaya nga maganda sa ICC. Kasi kung dito ita-trial, siyempre may bias. Kasi hindi na siya presidente. Ang presidente si BBM na. So pwedeng ano tawag dito, yung makakampi, magkaroon ng bias, di ba? Hindi kagaya ng sa ICC, kahit anong gawin mo dyan, bawal ang suhol doon. Wala suhol doon. So sa tingin ko naman, pagka na-prove niya na wala siyang kasalanan, makakauwi siya, di ba? Ang tanong, kailan kaya siya makakauwi? Taga ng paglilitis, di ba? So nung ka muna, sabi naman niya parang hotel daw yung yung kulungan niya. May sarili siya. Gusto ba pakulong doon? Ba't si Bato ayaw si Bato ngayon magtatago nga Di ba? Sabi niya magpapakanong sa Senate, pero ngayon nagbago ng isip. Magtatago na lang daw siya. Pero dito lang daw sa Pilipinas. Kala ko ba gusto niya harapin? Anyway, sa ating makakabalik, wait and see tayo. Nasa korte na yung kalagayan niya, ICC, may kanya sinabi mismo, siyempre yung abogadong tagapagtanggol, sasabihin niya uwi siya, makakalabas siya, pwede ba sabihin ng lead counsel mo, hindi na ako makakuha kliyente ko. So common sense lang din, hindi ba ako kinuha pa kita? Nagbayad pa ako sa'yo. Di ba? Siyempre sasabihin nyo, ayun ang malaking tanong. Actually, yun ang tanong dapat natin. Oo nga, magkano sa tingin nyo ang... At saan manggagaling yung pera nila? Sabi niya, mahirap sila. Di ba sabi, merong batas na if you cannot afford bibigyan nga siya, pero the government will give you one. Hindi na nga niya i-abil yun free of charge, di ba? Hindi na nga niya i-abil yung public counsel Hindi niya i-abil. So private na nga, sinabi nga, hindi i-abil. So kung kukuha sila ng mga lawyer, saan nila, ipambabayad nila? Sabi pala ni Mark, sa confidential funds. Sabi ni Mark Coronel, ICC daw, kaya lang daw yung manliliit at mahinang bansa. Yan. Hindi. Meron namang may warrant of arrest na binigay, di ba? Warrant of arrest kay Putin tsaka kay Netanyahu. Pero hindi maibigay kasi presidente pa sila. Oo. Di ba? Pero pag once na tumungtong sila sa isang bansa na member ng ICC at member din ng Interpol, International Police, arestuhin sila. Gaya na nangyayari sa atin dahil member tayo ng Interpol. Hindi na nga tayo member ng ICC, pero during the time na nagkakaroon ng investigation, member pa rin tayo. Kaya nga tayo bumitaw doon dahil alam natin, lilitisin tayo noon, di ba? Parang ginigisa tayo sa sarili mantika. 2017. 2017, nag-start yung case di ba? Kaya nga lagi sinasabi ni dating Senator Trillanes, lalabas na. So, siya pala yung nag-file. Kasama nung mga 49 biktima na EGK. So, victim. So, wait and see tayo kung dahil sa jurisdiction na siya ng International Criminal Court.
At kung makauwi man siya, matagal. At kung makauwi man siya, alive pa kaya siya? Mahabang buhay. Mahabang buhay sa tingin mo, ha? Kuya Ruel. At tayo naman, nanalangin tayo na maging mahabang buhay niya. Para maramdaman din niya yung mga hirap na dinanas din ng mga naulilang pamilya na nabiktima ng extrajudicial killings. Nung panahon niya, na walang ibang narinig tayo ng word na yun, patay, patay, patay. Wala, yun lang. Patay, patay, patay. So, dito, malalaman natin. So, pagtibayin na lang nila yung kanilang depensa. At wait and see tayo. Kumbaga, in short, abangan natin ang susunod na kabanata sa buhay ni Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nakakulong dun sa ICC. Tamang-tama nga yung sabi niya, ni dating Senador Trillanes. Hindi, kasi siyempre laging merong parang two sides of stories eh. Siyempre yung natamaan, galit. Di naman pumapabor yung medyo nakinabang, ganun lagi. Di ba? Pero maganda sa ICC, fair sila. So, hindi nila alam, di ba? Wala silang kakilala, hindi kagaya dito. Di ba? Kunwari, let's say, dumating sa court sa court. Siyempre, president sa BBM yan di ba? Ayaw kayo, di ba? May influence yan. Nagbigay ng influence. Nag-appoint dyan ng Malacanang. So, para wala yung agam-agam, ICC na lang. Para at least fair, di ba? Anyway, Kuya Ruel, 10:54. Bumunot tayo ng tatlong winners ng GCash o 100 pesos load. Sa lahat ng mga nag-comment sa amin sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido fanpage, paki-like at paki-share at paki-follow ang aming fanpage. Ito, binunot na nga ni Kuya Ruel. Tatlo lang to Dahil malay mo, baka yung Sopetek magpanibagong mag-summer siya, Kuya Ruel Electric fan kasi mainit, di ba? Tama yan. Tatlong nanalo na ngayong araw na to, March 22, si Paulo Miguel, si Daisy Rogero, at ang pangatlo ay si Anselo Atro Fritz. Ayan. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga basahin nga natin. Dami, nakakaya naman sabihin hindi natin na binasa kanilang mga komento dito sa ating tanong na si Laila, I just pray na lang for his good health. Parehas. So, si Nixon Tang, sabi niya, yes po, ipag-withdraw ang complainant sa sinampong case or mag-grant ang humanitarian reason. Pwede ba yun? Humanitarian reason na dahil mahina na. Pero para kay Heidi, sabi niya, mahirap kasi di natin alam pag nakauwi, lalakas loob nila, baka pamukha pa sa atin na at magkaroon pa raw ng bedjans. May repercussion din no? Pwede nga maghiganti. Kasi sabi hinihintay din the day of reckoning. Hindi kaya sa kanila yun, day of reckoning na. Hindi, tsaka mahirap sa atin di ba? Dapat mawala na yung mga paghihiganti. Kasi pag nakupo ka, maghihiganti ka sa... Kaya ang kawawa tayong mga common di ba? Sila nag-aaway pero ang kawawa nasa atin. Nasa gitna. Okay. Sabi ni Susana Gregory Bonita, good morning po. Yan. At sabi ni Rogelio Gumapo, magiging concern lang talaga ang isang tao sa justice kapag sila mismo ang nakaranas ng injustice. Okay, Kuya Ruel. Nako. Sa susunod Sabado, ano pa rin? Marso pa rin naman. March 29, di ba? Okay. Kami every Saturday po. Huwag kayong magsasawang makinig sa amin. 10 to 11 a.m. Every Saturday po. Dito lang sa RR sa Radyo Bandido. Ng DZRJ 8:10 a.m. Yan. Okay. Basta Radyo Bandido. Gising na Ulang tayo sa energy yata. Susunod siyempre ang Mac
serbisyo. Okay, maraming po salamat sa lahat ng nakinig at nanood at nakishare ng aming live episode ngayong araw na to. Muli, tandaan po natin, piliin po natin maging mabuti kesa maging tama. Okay, maraming salamat ha. Good morning. Good morning, Binis. Happy weekend. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.